Beach campsite near Manila sa halagang 100 pesos entrance fee ay pwede nyo nang ma-enjoy ang napakagandang lugar na ito. Tahimik, sariwang hangin at magagandang tanawin. Tara na at samahan nyo kami sa aming biyahe dito sa Lobo, Batangas. Ngayong araw ay magka-camping tayo sa Lobo, Batangas. Galing nga pala kami dito sa Taguig. So magbibiyahe tayo ng almost 4 na oras via Batangas City. So itong ruta na itinuro ni Maps ay napakahirap. So huwag kayo dito dadaan ha. Pero kung gusto nyo ng adventure at medyo may konting thrill, pwede kayo dito dumaan. Pero isasuggest ko sa inyo, dito kayo dumaan sa San Juan at Laia, Batangas. Ipin nyo sa Waze bago kayo magpunta sa Lobo, Batangas. So ayan, payapa pang kalangatan dito. Ang ganda pa ng biyahe namin papuntang Batangas City. Habang nagbabaybay kami papuntang Lobo, Batangas, napansin namin ang mga kalsada medyo nag-iiba na, no? Hindi na siya diretso. May mga paahon, may mga pasigsag na, at may mga pasiko ng mga kalsada. Pero, ganun pa man, nare-relax naman kami sa mga magagandang tanawin na nakikita namin. So, nandito na tayo sa parang bitukang manok, no? Medyo nahilo kami sa mga kalsada dito kasi nga tuloy-tuloy na sigsag. Mga ilang kilometro rin ang layo nitong sigsag na to papuntang Lobo, Batangas. So ayan, medyo na practice tayo dito magmaneho dahil nga sa mga kalsadang biglang ahon, biglang lusong at mga sikong mga kurbada. Kahit mahihirap ang mga kalsada dito, paahon, hindi naman nahirapan ang ating sasakyan na Mitsubishi Mirage G4. So, sobrang tipid dito sa gasolina. Talagang hindi kayo magsisisi. Ayan ang gaganda ng tanawin dito. Marerelax ka talaga kapag dito ka dumaan. Kagaya nito, isang diretsyo na may mga bundok na parang gabal doon. So, ang ganda pa ng biyahe namin dito. Nakakiti pa nga ako dyan eh. Ayan pakanta-kanta lang. Pero mamaya, nakasibangon na yan. Sapagkat yung kalsada na nag-aabang sa amin ay masasabi kong hindi talaga maganda. So, hindi ko sinasuggest na dito kayo dumaan pag pumunta kayo ng Lobo, Batangas sapagkat itong daan na to ay scam. Mahihirap talaga ang kalsada dito. Ayan napapansin nyo, lumiliit na. Oo, maganda ang tanawin, kitang dagat, may mga bundok, pero syempre priority natin yung safety. Hindi na namin na-videohan yung mga part na medyo biglang ahon, biglang siko. Marami yun dito tapos sa rough road pa. Ayan rough road makikita nyo sa camera. Diyan pa lang ang simula at saka madadali pa yan. Hindi kasi namin alam kung hanggang saan ang tapos ng rough road dito, kung hanggang saan ang pangat na kalsada, kaya hindi na namin na-videohan yung mga iba. Pero makikita nyo naman, sa mga nakuha na naming mga video is hindi na maganda. Halos one way na nga to. What if may kasalubong ka rito, diba? Tapos biglang ahon pa. Kaya mahirap ang kalsada dito. Ayan na, nandito na tayo sa ating campsite dito sa San Francisco Campsite, Lobo, Batangas. Pwede ka nga pala mag-car camping dito. Pwede mong ilapit yung sasakyan mo malapit sa dagat. At pwede ka rin mag-pitch ng tent malapit sa iyong sasakyan. So ayun ang ginawa namin, car camping, para easy access na ang aming mga kagamitan. Hindi na kami mahihirapan kumuha sa sasakyan. Pinaka-the best siguro magpunta kayo dito ng weekdays, wag weekend at holidays. Kasi nga ganito, medyo matao. November 1 kasi ngayon, kaya medyo matao. Ayan napakaganda ng dagat. Blue blue. Ang ganda ng weather, pinagbigyan kami. Pero katatapos lang ng bagyo nito, subok lang kami kung magiging maganda panahon. Pinagbigyan naman kami maganda panahon. Kaya ayun, tuloy ang camping kasama ang pamilya. So ayan, ito ang aming baon. Medyo marami kaming baon pero kulang pa rin. Marami pa kaming kulang kasi first time naming mag-camping. First camping experience to. Kinumpleto ko ang mga gamit pero marami pa rin kulang. Marami pa rin kami naisip na sana pala nagdala kami ng gato, ng ganyan. Learn from your mistakes. Ito nga pa ang gamit namin sa sasakyan, si Bruno. So ayan, magluluto na tayo Ang lulutuin natin ngayon ay itong patola na bigay ng aking landlord. Lalagyan natin ng corned beef. Gigisain natin yan. Nagustuhan naman ng mga bata nung naluto ko na to. So hindi ko na napakita dito kung paano namin kinain to So basta yan, kisa lang naman yan. Pagka nagisa mo na yung corned beef, lagay mo na yung patola. Ayan, so hapon na, marami nang naliligo dito sa dagat. Pansin nyo yung dagat, medyo hindi pantay yung buhangin, yung mga bato. Kasi katatapos lang ng bagyo. Pero ganun pa man, okay naman ang dagat. Ayan, so prituhin na natin itong binili nating
yellowfin tuna kasi mamaya isisigang natin to. Ayan, banding namin. So, ang sarap dito, no? Nakalaya saglit sa magulong mundo ng kamay nilaan at napahinga rin saglit ang mga bata sa pagga-gadget. The best pa rin na mag-camping kayo or magdagat, mag-outing kayong pamilya. Kasi dito, marerelax kayo, parang marerefresh kayo sa lahat ng mga iniisip nyo, marereset ang utak nyo, at mapapahinga rin saglit ang iyong mga katawan. So ayan, gabi na naman, magluluto na naman tayo. Magluluto tayo ng sinigang na yellowfin tuna. Ayan, so napakasarap niyan. Gustong gusto to ng mga bata kasi may sabaw. So ang sahog nito, kangkong lang. Tsaka ayan, sili, kamati, sibuyas, bawang. Ayan, so napakasarap niyan. Yan ang uulamin natin ngayong gabi, sinabawan. Tahimik na rin pala dito sa gabi, no? Talagang may respeto rin talaga sa bawat isa ang mga campers, no? Alam nila na kapag sumapit na ang gabi, quiet time na. So, bulungan na lang. Wala nang maingay. So, kami nilang yata maingay dito ng mga anak ko. Pero nandito naman kami sa malapit sa dagat. Ayan, no? Nagbabato pa rin sila gabi na, no? So, dito kami nakaupo. Nagbabanding. Sinusulit ang bawat sandali. Ayan, umaga na naman. Napakaganda ng dagat dito pag umaga. Payapa, hindi maalon. At itong area nga pala ng Lobo, Batangas ay sunrise area. Itlog para sa almusal, para ikaw ay lulusog. O yan, yung mga bata. Ang aga magsigising, ang aga mag-moment tong dalawa kong chikiting. Ayan, at least pagkagising, hindi gadget ang hinahawakan. So, meron ditong mga isda na nahuli, ang mga mangingisda natin dito, no? So, pinagkaguluhan kaagad to ng mga campers dito. So sana may mapili tayong isda at may ulam natin para sa tanghalian. Ang dami nilang huli, halos kalahating timba rin to o isang timbang maliit. So ayun, may napili na tayo. Itong isda na to, tawag nila dito musluhan, pero ang tawag naman sa amin ito ay talakitok. Masarap daw ito sabawan, sabi nila. So susubukan natin tong sabawan mamaya. Katay ka ngayon, sigang ka ngayon. Wala naman tayong ibang alam na luto dito kundi sigang lang. So lalagyan na lang natin ito ng talbos ng kamote at pampasim. Pwedeng pwede na. Yan, habang kumukulo ang ating sabaw, ilagay na natin ang laman. Unahin natin ang buntot, sunod natin ang gitna. Ayan, napakasarap niya, no? Kita nyo naman yung laman niyan, mapula-mula pa. Ang lambot niyan pagka naluto. Ang sarap nito kainin, sariwang sariwa. Talagang manamis-namis tong isda na to kapag ka naluto. Sarap. Ayan, lagyan na natin ng talbos ng kamote. Siyempre, titikman natin ang ating luto kung talagang masarap ba. Ano, masarap ba? Masarap. Ang sarap niyan, parang bulak ang laman niyan kasi malambot. So, try nyo to minsan. Talakitok. So, ayun na nga, pauwi na kami, pero may nakita kaming magandang spot dito sa kalsada ng Lobo, Tulaiya. Yan. So, minto muna kami para magpalipad ng drone. So, masasabi ko lang dito sa experience namin dito is maganda ang dagat. Maganda ang ambience, okay din ang staff. Yung mga nakasabay namin is okay din.
maganda ang tanawin. Talagang ang nagpapasira dito is yung kalsada. Wag na wag kayong dadaan sa Batangas City bago kayo maglolobo. Mas maganda, maglaiya muna kayo or San Juan, gaya nga nasabi ko kanina, bago kayo magpunta rito para hindi na kayo mahirapan sa biyahe. Summary nga pala na nagastos namin sa campsite is 1,520. 120 pesos para sa environmental fee, 30 pesos each. Tapos 400 pesos entrance, 100 each dahil apat kami. Tapos 500 pesos para sa tent pitching at 500 pesos din para sa car camping. Kasi ipinasok namin yung kotse namin malapit dun sa aming tent. So doble ang bayad kasi nun. Total na binayaran namin is 1,520. So okay na rin. Goods na rin kasi nga maganda naman ang lugar. So paano? Kita-kits ulit tayo sa ating next camping adventure. Saan kaya maganda? Sa ilog? Sa bundok? Dagat ulit? Sa kapatagan? So abangan nyo ang aming mga susunod na adventure.